Naririnig na pala ako. Okay, so magro-roll call tayo for attendance purposes na din. Tapos ayun, reply lang kayo ng present as I call your name. Okay. So, Nazareno, ano to? Koji May? Opo, present po. Okay. Kalukin Aaron. Sir, Kalusin po. Present po. Kalusin, sorry. Kalusin. Wait lang, hirap banggitin ito. Ano to? Julian Urbano? Present po, sir. Julian po. Julian pala, okay. Yung E kasi. Okay. Tapos, Magbuo Mark Nathaniel. Present po, sir. Okay. Evan Lamanilaw. Present po, sir. Gerald Bob Lopango. Present po, sir. Okay. Tapos, wait lang. Perez Joseph Miguel. Present po. John Miguel Tevez. Present po. Okay. Liam Gabriel Talyada. Present po. Okay. So yun, siguro pag-usapan na lang natin, siguro update na lang siguro, no? Yung pagdating pala sa Monday natin, next week, no? Kung i-6 to 9 natin or kung kaya na lipat ng Tuesday. Pero yun, depende rin sa magiging pasya ng klase. Nagkaroon lang rin kasi ng emergency. Kung 6 to 9 na face-to-face, kaya naman, tingin ko. Pero ayun, kung mas gusto nyong mga maaga ng Martes, ayun, ilipat natin ng Martes just in case. Sige, ano yun, Kalusin? Sir, may di po kayo natawag sa attendance. Sino? Ito, ngayon lang. Ayun Ito, lang po, yung kakapasok. Kakapasok lang. Hindi talaga matatawag yun. Okay, Matt Mitchell. Present po. Okay. Sige. Ayun, so bali ayun, update na lang kung yung next week Monday natin, no? Kung kakayanin na 6 to 9 or ayun, the next day na lang Tuesday, either maaga or hapon. Wait lang, no? Mag-share screen na ako ngayon. I-minimize ko lang. Okay, so yung first topic natin is magnetostatics. Parang naka-focus to more on sa definition of terms, okay? Wait lang, no. Maglagay lang siguro tayo ng abang na scratch na papel. Tapos siguro ito. Try ko lang. Para mamaya pag nag-solve ako, meron ako nililipatan. So yan, heavily focus sa definition of terms. So siguro mga kaunting problem solving. So magnetostatics, ibig sabihin, no, yung magnet natin parang hindi siya gumagalaw. So mag-focus muna tayo sa mga basic magnets natin. Okay? So yan karamihan dyan puro terms yung natin. Pagbabasihan natin para as we go along ay magiging madali na lang siya. So yun, a permanent magnet is a piece of ferromagnetic material such as iron, nickel, and cobalt. So mamaya i-unpack natin kung ano ba ibig sabihin ng ferromagnetic material na yun. So which has a properties of attracting other pieces of this material. So kung meron kang other ferromagnetic material, tapos ayun, ma-attract yun ng isang ng other ferromagnetic material.
So yun, a permanent magnet will position itself in a north and south direction when freely suspended. So hindi mo siya maiiwasan. So let's say, di ba, kung meron kang magnet, yung isa dyan, north, isa south. And then yung magnetic lines of force mo or yung magnetic flux magta-travel from north to south. So ngayon, di ba, let's say gusto mo siya hatiin. Hinati mo ngayon. Meron kang south dito, tapos dito ay north. Okay? Yun nga lang, mangyayari dyan, magpo-produce yan ng another south once nahihati mo sila. Kasi ito, magpo-produce ng north. So hindi mo maiwasan yan sa, ano, sa mga natural magnetic material natin na the more na hinahati mo siya ng hinahati, okay, hindi mo mapagsiseparate. Bagkus magke-create siya ng bagong North Pole or bagong South Pole. So yun yung north-seeking end ng magnet natin is tinatawag natin na North Pole and yung south-seeking end naman is South Pole. So yung area around the magnet na kung saan tawag dito doon naka-concentrate yung mga magnetic flux natin is tinatawag na magnetic field. So yung balik tayo ulit, di ba? So kung may magnet ka na north at south, kaya magta-travel yung magnetic lines of force from north to south. So kumbaga yung area, no, ito. Pero syempre, lumalabas, meron ka ring area na wala doon yung yung magnetic field, kumbaga absent doon. Ayan, and this is the area that the effects of the magnetic force produced by the magnet can be detected. So yun, tandaan lang guys, no, alam mo parang hindi tayo nalalayo kay kung nanonood kayo ng ng KMJS. Okay. Yung parang kay Ed Kaluwag. Di ba kapag may mga paranormal, okay, tinatawag si Ed Kaluwag, parang kadalasan yung mga pinag-aaralan natin, yung mga bagay na hindi natin na kikita eh. Di ba? Katulad ng electricity, nagiging visible na lang yung electricity kapag tawag dito, nag-ionize siya sa air. Okay? Pero normally, di ba, hindi naman talaga natin nakikita yung yung electricity. O second, magnetism. Di ba? Wala pa nakakita ng ng magnetic flux mismo. Nire-represent lang natin through animation. Kumbaga, di ba, nalaman lang nila yung magnetic field na yan. Drawing na muna tayo, no? Eh nga, di ba, nung meron kang natural magnet, let's say, neodymium magnet, tapos nung kinalatan mo ng mga iron filings, yung iron filings is nag-line up na paganyan, okay? Kaya doon nila nalalaman yung na ganyan yung area doon sa magnetic field. Because yung kung paano nag-line up yung mga iron filings, okay? Pero yun, visibly sa eye ba? Hindi. Ayan, so nalaman lang natin na meron pala magnetic field because doon sa yung paggalaw ng mga iron filings. So yan bali, a magnetic field cannot be seen. Ayan na nga yung sinasabi natin. Ayan, di ba? And felt, smelled, or heard, and therefore difficult to represent. So Michael Faraday suggested that the magnetic field could be represented pictorially by imagining yung field, consists of lines of magnetic flux. O yung lines of magnetic force, tinatawag natin siya na magnetic flux, which enables the investigation of distribution and density and of the field to be carried out. Pero yun nga yung sabi ko nga, di ba, nalaman mo naman siya because nga doon sa mga iron filings. So tandaan yung concept na yun is madadaanan natin ulit kapag papasok na tayo doon sa concept ng electromagnet. Ngayon kasi parang natural magnet pa lang tayo. Pero ayun, time per time, dinadaanan na rin natin yung concept ng electromagnet dito. Dito sa chapter 1. Okay, so sa mga terms. So magnetic force. So it is the force exerted by one magnet on another magnet to attract it to or to repel. So sa Coulomb's law kasi lumalabas, meron tayong dalawang version ng Coulomb's law. Yung isa, yung kilala na natin, yung sa electrostatics. Di ba sa electrostatics, yung force natin na experience ng 2-point charges is equal dun sa product ng dalawang charge all over 4 pi E sub O, E sub R, D squared. Okay?
So for Coulomb's law naman natin sa electromagnetism, is equal siya do sa unit ng magnetic strength. Actually, wala talaga siyang ano, no? Yung parang wala siyang standard unit. Hindi katulad nito, ang unit nito, di ba, is naka-coulomb. Okay? Pero ito, dinedenote lang natin siya na letter U, yung sa magnetic field strength natin. All over 4 pi mu sub O mu sub R d squared. So yan yung columns mo for for magnetism, okay? Yung isa naman para sa electrostatics. So yan yung mga columns law mo kapag sila ay naka MKS system. So tandaan no, ayan yung dalawang yan yung itsura ng formula mo kung MKS system. Kung naka CGS ka, yung 4 pi E sub O, mare-reduce siya into 1. Kaya magiging formula mo more on kung CGS is Q1, Q2 all over E sub R d squared. So tandaan no, kapag CGS yan. So ganun din sa electromagnetism. So lalabas na lang M1, M2 all over mu sub R d squared. Okay, so ayan, madali lang maalala yung formula na yan. Kasi malamang yung sa electrostatics, di ba, yung Q1, Q2, sa physics pa lang na daanan na natin yan. So papalitan mo lang nung mga counterpart. So yan, bali, saglitan lang natin ito. Yung permeability of free space. So sa calculator ninyo, no, ito ay constant number 33. Okay, so ayan, meron tayong sample calculator sa harap, no, yung Canon. So kung magko-call out tayo ng constant dito, shape, ayan, yung convert. So dahil second function yung ginagamit natin, C value or yung constant. So type mo lang 33, tapos equal sign, ayan, meron ka na mu sub O. So yan, equal yan sa 4 pi times 10 raised to negative 7 Henry per meter. Yan yung permeability of free space na tinatawag. Yan. So tanda na, equal yan sa 4 pi. Okay, so times 10 raised to negative 7. Okay. Gusto yata nila ano. Okay, tingnan nyo ha. Parehas, di ba? So 4 pi times 10 raised to negative 7 Henry per meter. So balik na tayo sa definitions ulit. Okay? So yung magnetic force, yung force na ina-exert ng one magnet. So yan, unit pole strength is defined as the strength of that pole, ayan, which when placed in a vacuum. Yung relative permeability natin sa vacuum is 1. And at a distance of 1 meter from a similar equal pole repels it with a force of 1 Newton. So yun na nga, halos nandito na lahat. O di ba? 1 Newton. Tapos meron kang 1 unit. O tapos yung sa magnet force. Tapos yung permeability of free space. Tapos kapag vacuum 1. O tapos distance of 1 meter. Kung magkakaroon ka ng 1 Newton. Kung puro ano yun. Okay? So, ayun siya, no? Okay? Tapos yung flux density naman natin is defined as the flux or lines of force passing, ayan, per unit area through any substance through a plane at a right angle so the direction of the magnetic flux. So more on, no, ma-appreciate nyo na to sa kapag nasa ano na kayo, nasa DC machines or mga transformer. Kasi let's say, di ba, yung core kasi natin doon is, ayun, at times, ayan, yung field core is rectangular. O, di ba? Kung lalagyan natin to ng coil at magpuproduce ng electromagnet, di ba? Magkakaroon tayo ng magnetic flux. Pero syempre, yung mga magnetic flux natin is hindi naman siya one directional. Or yung axis natin, di ba? Okay. Hindi naman siya flat na one dimension, kundi two dimension. Kaya mangyayari, di ba? Ayun, meron tayo flux per unit area.
At saka yun, di ba, kapag yun, nasa application na tayo, no, dyan yung mas ma-appreciate yan yung magnetic flux density. Kasi yung kinakat ng mga conductor natin, syempre, area ng flux. Hindi lang basta iisang linya. Nakapag-circuits to na ba kayo? Yung AC circuits? Opo, sir. Ayun, sakto. 'Di ba yung pag-generate ng AC voltage, 'di ba, is yung sa pag-rotate ng conductor at yung pag-cut niya ng magnetic flux. Ngayon, so kung meron kang conductor, 'di ba, tapos makat niya yung magnetic flux density na yan, ayun, makakapag-produce ka ng voltage. Hindi lang naman siya one-dimensional, kundi two-dimensional. So yun, dito sa discussion pala natin sa electromagnetics, hindi natin maiiwasan na makapag-refer back tayo sa mga terms sa circuits 2. Kasi may part talaga in terms of principle na nag-o-overlap sila. Okay? So yan, bali unit ng flux density, lipat tayo, no? Okay, so siguro dito na ako magsulat ng formula. Ayan, iyan ko lang. So yung magnetic flux density natin, okay, so yung beta, siya yung magnetic flux density is flux per unit area. Okay, so tandaan, ito yung flux, tapos ito yung area. So yung kapag MKS siya, yung beta is Tesla, yung flux is Weber, at yung area is square meter. So kung CGS ka, ito MKS to, no? Yung beta mo is naka-Gauss. Okay? Yung theta mo is naka-Maxwell. Tapos yung area mo is naka-square centimeter. So tandaan, at 1 Tesla, okay, meron kang 10,000 Gauss. Tapos yun, sa flux naman, sige, yan na natin dito in terms of magnetic flux. Diba? Ang unit mo is Weber or Maxwell. So yung 1 Weber is equals to 10 raised to 8 Maxwell. So at times, sa mga application subject ng electromagnetics katulad ng electrical machine, minsan bibigyan ka flux, walang unit. Okay? Pero mararamdaman mo naman kung sino yung flux mo. Let's say, di ba, kapag binigyan ka ng 0.01, ayan, makikita natin sa conversion factor, kapag maliit, malamang Weber yun. Kapag malaki, Maxwell. So yun, tandaan nyo na lang. So normal kasi minsan sa board exam na bibigyan ka ng walang unit, pero mapapakiramdaman mo naman kung ano yung unit niya. Ayan, sa flux, so kapag binigyan ka ng flux, masyadong mababa yung numerical value, malamang Weber yung unit nun. So kapag sobrang laki naman, ayan, so lalabas na siya na Maxwell. Kasi minsan ayun, lalo na ayan, 'di ba nagtuturo ako sa review center, tinatrain namin yung mga students namin. Hindi mo maiwasan, meron ka mga tanong minsan sa board exam na parang, ba't walang unit to? Ba't kulang, di ba? At kapag tinanong mo sa proctor, minsan hindi naman masasagot ng proctor yun. Kasi number 1, yung proctor mo, malamang di naman electrical engineer yun o nagtuturo ng electrical engineering. So yun, dapat marunong ka ng body language ng mga problems. Okay? So, magnetic field strength, so may be defined in following ways. Okay? So, number 1, yung field strength at any point within the magnetic field is the number of lines of force passing through a unit area. Round a point, consider, ayan, and held perpendicular to the lines. So, siguro, mas madali itong pangalawa, no? Mamaya, ibibigay natin parehas yung formula niyan. So, field strength at any point within the magnetic field is the force exerted by a unit pole at that point. So meron tayong tinatawag na magnetic field intensity, no? Or yung magnetic field strength. Dali, tignan ko nga. Ayun. Pwede siya interchangeable dito. Okay, yung H natin, which is si magnetic field intensity. Okay, so basically, yung magnetic field intensity natin, H is equals to
magnetomotive force, okay? Or, nakalimutan ko kung anong letter to eh. Basta nakikita ko lang sa textbook yun eh. All over length. Okay? Yan siya ha. So yung magnetic field intensity, ang magiging unit niyan is ampere turn per meter. Or pwede natin sabihin ano siya, ampere meter. Pwede mo kasi ilaglag yung ano eh, yung turn or ampere per meter. So ano ibig sabihin niyan? Okay? Pang ano to ha? Pang MKS. So ibig sabihin niyan, yung magnetomotive force is merong unit na ampere turn. Sige, iano ko lang ha. Tawag dito. Iano natin, ihimay-himayin. Lumalabas kasi yung magnetomotive force, okay? Pwede mo siya i-express as number of turns times current. Okay, yan siya ha, Ni. Or pwede rin natin i-express yung magnetomotive force natin as flux times reluctance. And dumadami yung term. Okay? So yung R na tinatawag dito is reluctance. Mamaya alam ko madadaanan natin yan. Kaya ito sa lecture number 1, ang pinakamahalaga dito is i-set up natin yung mga terms talaga. Okay? So yan na, magnetic field intensity is magnetomotive force per unit length, ampere turn per meter or ampere per meter. Pero tandaan, yung magnetomotive force ay yung magnetic field intensity kapag naka-CGS, okay? Ito na siya. H is equals to 0.4 pi Ni per unit length. Wherein yung length is naka-centimeter. At ang unit niya na is reducible into single term. So ano yun? Oersted. So medyo weird, no? Yung CGS merong simple term, Oersted. Pero kapag tawag dito MKS, wala. Ampere turn per meter talaga or ampere per meter. So yan, mapapansin natin, yung magnetomotive force natin ngayon sa CGS naging hindi na Ni. So tandaan, yung magnetomotive force natin para sa CGS, okay, is 0.4 pi Ni. At ang unit niya nan is Gilberts. So yun, kapag naka-MKS ka, ampere turn ang unit mo. Pero kapag naka-CGS ka, ang unit mo na is naka-Gilberts. So yun na, masyadong kryptonite ng mga e-student yung ano eh, kapag naka-CGS eh. So maging well acquainted na lang kayo. Okay. So yun siya ha. Tapos yung, ayun nga, yung magnetic field intensity, pwede rin natin siyang i-refer, no? Gamit yung formula natin sa magnetic field density. Yun nga lang, siguro mas maganda gumamit tayo ng ng tawag dito ng mga mnemonic, okay? So, iangat ko lang to ha. So, ilan na yung nakapanood sa inyo ng Dragon Ball? O meron pa sa inyong hindi nakakapanood ng Dragon Ball? Pero ayun, meron na sa inyo nakapanood ng Dragon Ball. Kahit i-raise nyo lang yung, yung hands ninyo. Makakita ko lang. O react lang kayo. Wala pang nakakapanood sa inyo ng Dragon Ball? Ah, okay, meron na. Okay. Yun. So, syempre, yung sa board exam, the more na may mnemonics ka, baka mas madali mong maalala yung yung mga formula, di ba? So dito gagamitin natin yung yung nakalaban nila Goku na matabang kulay pink. Si Majin Buu. Okay? So balikan lang natin ha. So tandaan, yung magnetic flux density natin is equal sa flux per unit area. Pero hindi lang yan yung formula ng magnetic flux density. Ang magnetic flux density is pwede rin natin siya i-express as, ayan, yung permeability multiply dun sa magnetic field intensity. So yung mu, tandaan, permeability to, no? Or yung pwede natin sabihin na absolute.
So, yung mu na yan is composed ng, okay, mu sub O, mu sub R. Yung mu sub R is yung tinatawag na relative permeability. Mamaya uncover natin yung permeability na yun. Kung ano ba ibig sabihin yan. So ito, nagdedepende ito sa material. So kapag ang material mo is non-magnetic material is 1 yan. Katulad ng air, 1, ng water, 1 yan. Okay? Tapos ayun nga, itong mu sub O is constant number 33 sa calculus natin. So lalabas kung naghahanap ako ng magnetic field intensity, no, o yung magnetic field strength, ayan, edi magnetic flux density divided by dun sa permeability. Okay, depende dun sa yung ano niya, yung parang permeability. Okay, so gamit yung margin BU. Ayan, kapag binasa mo ng simple, BU. BUH nga lang. Okay? So balikan ka natin ulit yung terms. And diba, field strength at any point within the magnetic field is the number of lines passing through unit area. O, diba? Passing through unit area. E di magnetic field, ano yan? Magnetic flux density, diba? The point considered and held perpendicular the lines. Or let's say yung sa material. Tapos yung isa naman is yung ano, magnetomotive force per unit length. Pero yung tandaan, meron tayong special condition, no? Sa magnetic field intensity. Okay? Sulat ko lang dito. So, for infinitely long lines. Siyempre, kung infinite yung line, di ba? Infinity yun, edi yung magnetic field na mo, zero. Okay, pero hindi siya magsisiro. Ang magiging formula na natin doon is I all over 2 pi r. So, normally, ina-apply ito sa mga cable or transmission line. Kasi number 1, di ba, kapag ang isang conductor is daanan niya ng kuryente, magkakaroon niya ng magnetic flux around it. Okay. So, ibig sabihin, pwede ka mag-measure ng magnetic field strength at any point and at r distance. Okay? So, yan yung formula natin for infinitely long lines. Tapos ayan, punta na tayo dito. Magnetic permeability. So, yung permeability is a measure of material's ability to support the formation of magnetic field within itself. Okay. So, ibig sabihin kung gaano ka rin kadalas ma-magnetize. Nakuha? So, ibig sabihin, based do sa intro natin kanina, yung mga ferromagnetic material, madali sila ma-magnetize. Okay? Pero syempre, pagdating sa mga plastic, mahirap na usapan yun. Okay? So, ibig sabihin, the more na mataas yung permeability, mataas yung capability mo na ma-magnetize. So, the more na mababa yung permeability, hindi ka madali ma-magnetize. So, ngayon, balikan natin si reluctance. Ito. Siguro sa ibang meeting na lang natin i-derive tong reluctance, no? Okay. Dito na lang muna. So, yung formula natin ng reluctance, pwede natin gawing in parallel dun sa formula ng resistance. Di ba sa resistance natin, meron tayong rho L all over A. So, para sa reluctance, yung formula natin, kamukha din yan. R is equals to delta, okay, L all over A. Na kung saan yung delta is tinatawag natin na reluctivity. So yung reluctivity is yung ability ng material na i-oppose yung formation ng magnetic field inside him or within him. And then yung formula ng reluctivity natin is 1 all over mu or mu sub O multiplied by mu sub R. O ayan tignan natin. Reluctivity is yung opposition. So isipin mo na lang, di ba, kung mababa yung value ng mu sub R, edi malamang, di ba, yung reluctivity is tataas. Kung mababa itong yung value ng mu sub R, depende sa sa material. Pag mababa siya, tataas yung reluctivity kasi inversely proportional. Okay? Pero yung mga ferromagnetic material kasi natin, katulad na lang ng silicon iron na pinakagamit na gamit sa transformer at sa
generator, ang taas nun, libo yun eh. Kung libo yung relative permeability ng silicon iron, edi lalabas yung reactivity is mababa. Hindi siya masyado nag-o-oppose sa pag-formation ng magnetic field inside that material. So yun yung ano natin, no, yung mga analogy natin. So ito, no, ayun. Kaya at times, siguro pag nag-panel na lang ulit ako, no, kung imbitado ako mag-panel sa mga, ano, sa mga thesis defense. Ewan ko lang kung nakabisita na kayo minsan ng exhibit, especially, no, yung mga electrical machines na tini-3D print. Okay? So yung number one qualms ko dun, parang na-bypass nila yung basic ng ano, ng electromagnetism. Okay? So number one, ayun nga, nag-drawing tayo kanina ng core, di ba? Ito yan. Itong core na to, yan, drawing natin. So lumalabas, di ba, kung gusto natin na makapag-produce siya ng magnetic flux ng mas madali para ma-carry out to sa core, di ba? Dapat yan ay ferromagnetic material. O ngayon, di ba, isipin ninyo, kapag nagpa 3D print ka, syempre, accurate yung ano, yung shape. Yun yung advantages ng 3D print, di ba? Pero isipin mo na lang, yung material, PVC. PVC film yan, di ba? Yung normal na ginagamit sa 3D print. Eh, papaano na lang kung yung pina 3D print mo, in a natural sense, part siya ng core, na kung saan ang trabaho nun is spread out yung magnetic flux. So isipin mo ngayon, di ba, yung imbis na ma-spread out mo ng maganda yung magnetic flux, nagpalit ka ng material na parang nire-resist na yun. So magkakaroon ka kagad ng loss sa magnetic field. Okay? Kaya nga pagdating sa tawag dito sa machines, let's say ano, generator or motor. 'Di ba ang generator or motor umiikot 'yun eh. Eh 'di ba sabi nga natin yung non-magnetic material, let's say katulad ng air, ang relative permeability niyan is 1, so sobrang baba ng 1. So kung sobrang baba ng 1, ang taas ng reactivity. Okay? So tandaan natin, ayan, 'di ba, let's say sa motor, let's say naglalaro ng crash gear or Tamiya. 'Di ba 'yan? Tapos 'di ba may magnetic flux ka dito. Pero ayun, 'di ba, meron tayong tinatawag na air gap. Actually nga, no, as much as possible sana, mas maganda sana ng ano, walang air gap. Kasi kapag nagkaroon ng air gap, tataas yung reluctance. Kasi nga, 'di ba, mababa yung relative permeability niya, tataas yung reactivity, tataas yung reluctance. Pero ayun, syempre, kung wala tayong air gap, ang tanong, makakapag-rotate ba yan? Malamang hindi, di ba? Or kikis-kis yung armature dun sa pole. Kaya actually, naglalagay ka lang ng air gap or mechanical clearance ng as small as possible, sobrang millimeter lang yan. Para makaikot lang yung generator. Kaya nga isipin nyo, no, grabe yung mga machine shop, yung kung paano nila dinedesign yung rotating part ng electrical machinery. Kasi number one, hanggat maaari, sobrang nipis lang ng air gap. Kasi the more na lumalaki yung air gap, lumalaki yung loss natin dahil mataas yung reluctance kapag sa air. Okay? So yan ha. So lumalabas, lagyan natin ng analogy. So magkakaroon tayo ng ano nito, part 2 nito ulit. Babalikan natin ulit to analogy between electrical circuit and magnetic circuit. Okay, so sa electrical circuit, di ba, meron kang EMF. Pagdating sa magnetic circuit, meron kang MMF, governed by Ohm's law, B is equals to IR. Ito naman, yung magnetomotive force is, pwede siyang flux times reluctance. So, ibig sabihin, di ba, yung, in terms of analogy, yung current natin is paparallel siya sa flux. So, mahalaga na yung relationship na yun, no? Kasi pagdating sa electrical machine, parati mong sinasabi yung flux is directly proportional sa current. And then, si resistance sa electrical circuit at reluctance naman sa magnetic circuit. So, yun yung mga counterpart nila, si conductance,
Di ba inversion ng resistance or yung ability ng circuit na makapag-conduct ng current. So yung counterpart nyo naman is permeance. Okay? So kung meron kang conductivity dito, meron kang permeability dito. So yan yung mga ano nila, yung mga parallel nila. Okay? Permeability. So yun, sa kabila, meron kang resistivity o sa kabila naman, meron kang reactivity. So yan yung analogy natin between electrical circuit and magnetic circuit. Okay? So yan, balik tayo ulit sa ano? Sa definition. Okay? So yan, relative permeability is the ratio of the flux density produced to the material to the flux density produced in a vacuum by the same magnetizing force. Okay, so ayan, balikan natin ulit. So, sabi niya, yung relative permeability daw is yung ratio daw ng flux density. So, galing sa Majin Buu, ito galing dito, transpose lang. Okay? So, lalabas, dito naman, yung kabila yung tinranspose natin. Yung H. Okay? So, bali, B all over H. So, ayun, pag in-expand natin, mu sub O, mu sub R, so lalabas kasi meron kang dalawang uri ng B over H. Okay, so B all over H tapos B all over H. Balikan natin ha. So, ratio ng flux density produced in that material. So, ito kung ano yung material. All over yung reference vacuum natin. Okay? Or yung sa vacuum or yung free space. Eh, lumalabas, di ba? Ayan, yung B all over H ng vacuum is equal sa mu sub O or C 4 pi times 10 raised to negative 7. So, syempre, dito sa taas, eh, depende na yan. Okay? Depende na yan sa material. Okay? Kaya nga lumalabas, di ba kapag air lumalabas, yung permittivity of free space niya rin is 4 pi times 10 raised to negative 7. O edi kung pares kayong 4 pi times 10 raised to negative 7, ano lalabas? Yung relative permeability mo is 1. Kaya yun, yung relative permeability natin kapag air is 1. Kasi lumalabas, ayun, yung ratio ng flux density niya all over magnetic field intensity is 4 pi times 10 raised to negative 7, which is katulad nung sa vacuum. Okay? So, ayan siya ha. So, absolute permeability. So, absolute permeability is the ratio of flux density in that material, ayan, to the magnetizing force producing that flux density. Or sabihin na natin ay para pinag-multiply na mu sub O, mu sub R, yung single mu. So, ayan, magnetic potential. So, siguro, no, yung pwede kong ihalin tulad dito is yung sa potential energy or yung discussion ko ng electric potential. So magnetic potential, the magnetic potential at any point within the magnetic field is measured by the work done in carrying a unit north pole from infinity to that point against the force of the magnetic field. Okay? So siguro pwede nating sabihin, ihalin tulad ko siya sa potential energy. Okay, siguro dito na lang natin sa gilid. So sa potential energy kasi 'di ba, ang understanding natin ng potential energy is energy stored at height. So 'di ba yan, kung meron kang object diyan, meron na siyang potential energy. Kasi mass times gravity times height. So yan. So ngayon 'di ba, sabihin na lang natin hawak ko tong bagay na to, okay? So meron na siyang potential energy kasi nasa at certain height siya eh. Pero ngayon, kapag binitawan ko yun, itong object na to, marirelease yung potential energy niya. Ano mangyayari? Yung figure mapupunta sa ground. Which is yung ground, di ba, ground is point of zero potential.
Syempre kasi 'di ba kapag nasa ground na yung object, ang tanong gagalaw ba yan? Hindi. Eh di kung hindi ka gumagalaw, wala ka ng potential. Okay? Kaya nga 'di ba kapag nalagay natin yung bagay sa at a certain height, meron na siyang potential energy. Na kapag natanggal mo yung humaharang dun, 'di ba? Let's say yan, 'di ba? Pag tinanggal natin ang harang na yan, bigla siyang dadaus-dus pababa, marirelease yun. So in the same manner, yung energy na na-release nung binitawan natin yan or nung tinanggal natin yung harang, okay, yung energy na na-release doon is the same energy, siya yung exact amount ng energy para buhatin ko yung object na yan from the point of zero potential. Sino ba si zero potential? Si ground. From the point of zero potential, papunta doon sa height na yon. Okay? So same energy yung required na iangat ko siya from the point of zero potential, which is ground, papunta dun sa height na yon. Okay? So ito, parang katulad ito nung sa electric potential, spoiler alert, ang electric potential kasi natin is B is equal sa Q, okay, all over 4 pi E sub O E sub R D. Okay? So tignan natin ha. Tignan nyo, kapag ang distance mo is infinity, edi sobrang taas niyan. Malamang yung potential mo is zero. Okay? Inversely proportional eh. So, tignan natin ha. Kaya ano sila eh, halos same sila ng definition ng onti nila, ano, potential energy or electric potential. O, sabihin natin electric potential. Electric potential at any point within the electric field is measured by the work done in carrying a positive unit test charge from infinity. Bakit? Ano ba meron doon sa infinity? Sa infinity kasi zero yung potential against the force, ayan, doon sa electric field. Okay? So, pinalta ko lang ng mga electric field. Electric potential na siya. Or sabihin natin, di ba, siya yung required na potential para dalhin natin yung positive unit test charge from the point of zero potential papunta doon sa point na yun, regardless kung ano distance na yun. Parang weird lang, no? Galing ka sa point of infinity, dadalhin mo sa certain distance. Okay? Pero yun, ang tanong, di ba, sa electrical circuit natin, sino ba yung point of zero potential sa electrical circuits natin? Di ba dito, yung point of zero potential ay nasa infinity. Pero di ba in terms of electrical circuits, ang kino-considered natin na point of zero potential ay si ground din. Di ba yung kapag nag-analyze ka ng circuit, di ba kapag gin-round mo, ano nilalagay mo potential kay ground? Zero. Pero ayan, di ba, in terms sa discussion ng electrostatics, yung point na yun is infinity. Infinite distance, okay? Kasi di ba, ayun, sa infinite distance, nandun yung point of zero potential. Pero yun, in terms of physical na nakikita natin sa kapaligiran natin, pwede natin masabi si si ground yun, yung point of zero potential. Okay, so terms, susceptibility. So it is defined as the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing force. Okay? Magnetomotive force, ayan, banggit na rin natin kanina. It is a force which drives or tends to drive the flux through the magnetic circuit. So siya yung nagtutulak. Kaya let's say, di ba yung sa motor na dinrawing ko kanina, because of magnetizing force, yung magnetic flux natin nakakatawid dun sa armature core. Yun nga lang, pagdating dito sa air gap, mas malaki yung magnetizing force na kailangan mo. Okay? Magnetic reluctance, nabanggit na rin natin ito, is that property of the material which opposes the production of magnetic flux in it. Yun nga yung opposition na ma-magnetize siya. So ayan, di ba, plastic, tubig, hangin, di ba? Ayan. Mga non-magnetic material, hindi basta natin mamagnetize. So yan, coercive force. Sige, magano tayo ha. Hindi ko muna dadaanan itong problem solving. Tatawiran ko muna. At dadaan ko na lang muna siguro itong BH curve. Kasi hindi pala natin maiwasan na daanan yung BH curve pagdating dito sa dalawang terms na to. Itong coercive force or yung remanence or yung residual magnetism.
Okay? So coercive force may be defined as the magnetizing force which is necessary to neutralize completely the magnetism in an electromagnet. Tandaan ha, in an electromagnet. After the value of the magnetizing force becomes zero. So siya yung kailangan mong demagnetizing force para mawala yung magnetism sa electromagnet. So kasi 'di ba, yung magnetism natin sa electromagnet is manufactured. Nakukuha? So yung remanence naman or yung tinatawag natin pwede na residual magnetism, okay? Residual magnetism is defined as the magnetic flux density which still persists in the magnetic material even when the magnetizing force is completely removed. So for example, meron tayong ferromagnet material, nag-wound tayo ng coil, magnetic wire, tapos binigyan natin ng supply, okay? Binigyan natin ng supply. Pagkatapos, tinanggal na natin yung supply at for some time, tinanggal na natin yung supply. Wala nang supply, di ba? Pero meron pa rin niya magnetic flux. At ang tawag natin doon is remanence or also known as residual magnetism. Wala na nga yung electrical supply source, meron ka pa rin magnetism. Okay? So ngayon, saglitan natin, no? Fast forward. Okay? Yung tinatawag na BH curve. So sa BH curve kasi, dito mo nalalaman kung ano yung magnetic material. So yung pinaka-sexy dito, ferromagnetic material yan. Okay. Magnetic material. Pero alam nyo, no, itong BH curve na to, mas ma-appreciate mo to kapag yung supply mo is AC. Compare sa compare sa DC. So ito, let's say, itong matabang ito yung mga diamagnet. Itong nasa gitna, mga paramagnet. Parang magnet to. Parang magnet pwede nga. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Okay, so BH curve. So ngayon, gawin natin, punta tayo dito. And so yan sa BH curve, yung B natin is y-axis. And diba, y-axis, so si flux density. And then yung H naman natin is x-axis, si magnetic field intensity. Kaya sabi ko sa inyo, ma-appreciate mo to kapag ang supply mo is AC. Kasi number one, di ba, sa DC, ang positive ay positive, ang negative ay negative. Dahil ang hirap pala nito, kailangan natin ay 90 degrees. Okay. Kaya natin, basta kunwari 90 degrees na yan. Okay, so syempre, hindi nagpapalit yan. Ang positive ay positive, ang negative, negative. Sa AC, ayun. Okay. Hindi natin maiwasan yan. Di ba? Mamaya positive, mamaya negative. So ngayon, sabihin na lang natin, meron tayong electromagnet, di ba? Ayan. So magpo-produce yan ng North Pole at South Pole. So ngayon, kapag DC ang supply mo, edi yung North ay North, ang South ay South. Dahil hindi naman nagbabago yung kanyang polarity. Okay? So ngayon, isipin mo na lang, paano na lang kapag yung supply niyan is AC. Yung AC, di ba, mamaya yung polarity positive, mamaya negative. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng cycle dito na pag nagpalit yan, ito ay south, ito ay north. Tapos mamaya, ito ay north, ito ay magsa-south. So, yung magnetism natin is papalit-palit. Okay? Kapag AC supply. So, ngayon, mamomblema yung magnetic material dito. Siguro maganda panoorin natin yung yung mga videos para maano nyo lang, ma-visualize nyo lang. Wait, dito siguro. Ito, saglitan lang natin to, no? Transformers are capable of receiving AC power at 1 voltage. Ayan. Ang kailangan naman natin dito, animation. Ayan, ito. Ayan na. Di ba, dahil ang transformer, ang supply niya is AC. Ayan, makakita nyo ha. Di ba yan?
south, tas north. Dahil AC yung supply niya, constantly pabago-bago yan. Di ba? Okay? Di ba? Malamang, di ba, kapag DC yung supply niyan, hindi nagpapalit-palit yan kung DC yung supply. Dahil AC, magpapalit-palit yan. Okay? Wait lang ha. Ayusin ko lang ulit na wala po yung connection natin sa tablet. Nagmi-mirror lang kasi ako eh. Nakita na ulit. Dali, accept ko lang. Ito yung mahirap pala guys. Minsan kasi bumabagsak yung internet speed namin dito eh. Kaya baka ma-disconnect yung yung tablet ko. Okay. Ay, dali, wait. Dali lang ha. Last one. Pag bumigay, try ko mag-wired. Kaya lang minsan rin pa eh. Nabubulik kapag wired eh. Kaya iabang ko na lang yung cable. Bumagal yata sa sa tablet. Opo. So wait lang ha, pasensya na sa technical difficulties. Dalhin natin siya sa sa Word. Dali lang ha. Okay, so tingin ko kaya na to. Yun. Okay. Tingin ko na, mukhang naka-wired na to, malinaw na eh. Ayun, so balik tayo dito sa BH curve ba? So ngayon, itong H na to, okay. Diyan mo makikita yung yung epekto ng AC. Kasi 'di ba, let's say mamaya positive, mamaya negative. Okay? So ngayon tignan natin. So sabihin natin yung flux density mo, sabihin na lang natin let's say ito yung north, ito yung south. Ganito, ipula ko na lang. Ayan. Ito yung north, ito yung south. So ngayon, di ba, let's say naka-positive yung magnetizing force natin. Okay? Hanggang sa magsasaturate yan, hindi na matadagdagan yan. Kahit anong dagdag mo para magnetizing force, hindi na tataas yan. Yan na yung tinatawag na saturated. Na kahit anong idagdag mo, hindi na tataas yung magnetic flux. Pero let's say, di ba, dahil AC yung supply mo, yung positive kanina, unti-unti na magne-negative. Ihina yan, di ba, si zero. Tapos lilipat na dito sa negative side. So, ano mangyayari? Babalik siya. Ito, pansinin nyo ha. Ngayon, pag lumampas tayo dito, ito, retentivity, pag nawala yung supply NN. Ito, ngayon, nasa negative side na tayo, no? Nasa negative, hindi positive yun, nasa negative polarity na tayo. Nasa negative polarity na tayo, pero yung magnetic force natin is north pa din, hindi pa rin siya nagpapalit ng south. So ngayon, kailangan mo ng matinding coercive force, okay? Para itong magnetic flux na to is ma-zero mo. So kapag na-zero mo, ayun, nakuha mo na yung point na na-degauss. Yung point na yan yung tawag na na-degauss. Or ito yung kailangan mo na coercive force para ma-zero yung magnetic flux. Pero syempre, yung negative na polarity, dahil lumalaki yan, ipupush niya pa rin yan. So once na mapush niya, eto na. Yung polarity ng North Pole mo kanina ay South Pole na. Okay? Hanggang sa kahit dagdagan mo pa yung negative dyan, hindi na matadagdagan yan kasi saturated na. So ano mangyayari? Hihina na yung negative.
Kasi lilipat na siya papuntang positive. O ngayon, pupunta naman tayo kabilang side. Positive na ulit yung supply mo. Pero yung magnetism mo is nasa south pole pa din. Hanggang sa mapalakas mo siya at madidigos mo siya ulit. Pag dinagdagan mo ulit yung positive na yun, ayan, magiging north pole na siya. So ayan, kumbaga yung BH curve, mas mararamdaman mo yung importance yan kapag yung supply na nandun sa parang inductor mo or electromagnet is AC yung nagpo-flow. Okay? So ibig sabihin, nagre-realign kasi yung atoms nung material para maging north pole siya at maging south pole. Eh kung AC yung supply mo, pabago-bago yung supply mo, mamaya north, mamaya positive, mamaya negative. Eh di yung atoms ngayon magre-realign, magiging north at south. Okay? So isipin nyo na lang, di ba, ang frequency natin sa Pilipinas ay 60 Hz. 60 times a second, tapos isipin mo, ang bilis nito, 60 times a second. Okay? So kung nagre-realign yung atoms na yun, galaw ng galaw yung atoms, magpo-produce yun ng heat. Okay? At yung heat na napoproduce doon is tinatawag natin as hysteresis loss. So yeah, kapag na gano'n na kayo, electrical machines, ilang beses na mababanggit yan. So yun, tandaan, yung hysteresis loss, nag-o-occur lang siya sa part ng electrical machines na kung saan AC yung nagfo-flow na current. Nakita naman natin, di ba, kapag DC, di magpapalit ng polarity, eh hindi nagpapalit yung north at south, wala kang hysteresis loss. Pero kapag ang supply mo is AC, dahil constant na nagbabago yung polarity, di ba, ayan, magkakaroon ka ng hysteresis loss. Dahil dun sa pag-realignment ng atom para maging ano siya, positive or negative. So ayan ha, ito retentivity, once na matanggal yung supply, kasi di ba at this point, may supply na ba tayo? Wala, zero. Ito yan eh. Ito yung counterpart yan eh. Ayan, zero. Pero kapag nag-negative po, ang polarity niya pa rin is north pole pa rin. So, kailangan mo na matinding coercive force para madigos at mademagnetize. So, at this point, zero na yung magnetic flux. Kasi y-axis yung magnetic flux density natin. Okay? So, tandaan nyo na. So, ngayon, balik tayo dito sa tatlong curve natin. Ayan, mapapansin nyo ha. Para sa isang ferromagnet, tignan ninyo, pag nagpalit ng polarity, ang bilis niya kagad makapagpalit ng north pole at south pole niya. Kaya nga yun, pinakamagandang material for transformer core or core ng mga electrical machines ay tawag dito, ferromagnet. Kasi ibig sabihin, the more na manipis yung BH curve niya, hindi mataas yung hysteresis loss niya. Okay, so yung paramagnet, malaki yung hysteresis loss kasi ang laki ng coercive force na kailangan mo para mapalitan yung polarity. Eh paano na lang to? Yung mga diamagnetic material. Okay? So tignan nyo na lang, grabe, ang laki ng coercive force na kailangan mo para ma-brought down siya into zero. O tapos kapag lumipat ka ng negative to positive, ganun din. So dito natin malalaman kung sino yung may pinakamalaking hysteresis loss. Yung may may malaking area ng BH curve, yun yung may malaking hysteresis loss. As compared to dun sa manipis. Okay? So yan, diba? Kaya sabi natin yung mga silicon iron, ayan. Maganda yung permeability kasi libo eh. So ito yung mga pinakagamit natin sa mga core materials natin. Okay? So with that, siguro gawin ko lang muna para sa lecture natin dito is solve ko lang muna tong tatlong problem na to. And then tingin ko okay na tayo for the day. Siguro yung susunod na topic dito, let's say, ito yung sa permeability and BH curve, next meeting na lang. Okay? Masyadong mabigat kasi yung yung puro terms tas concept. Kaya gagawin ko muna ngayon is sasagutan ko muna to, yung sample problems natin. Pagkatapos, ayun, roll call na lang ulit and then okay na tayo para sa lecture natin this day. Okay? So siguro dito ko siya sagutan.
So, i-crop ko lang to. Sir, may question po ako dun kanina. Yes. Sige. Sir, dun po sa BH curve, yung coercive force po ba dun? Yun po ba yung Hmm. magnetic force? Magnetic force of reverse polarity. Ah, Di ba kasi yung... Sige, wait lang ha. Yan naman lang to. Dali, ayusin ko lang to yung para sa problem natin. Okay. Wait lang. Sige, balik lang ako doon ha. Sa BH curve, okay? So kasi di ba, ito yung yung napoproduce natin na magnetizing force. Okay, may polarity siya. At mag-e-exist lang yung pag-change ng polarity niya kapag ang supply natin is AC. Kaya nga di ba, parang dito positive, tapos pag nandito na tayo sa kabila, negative. So yun, ibig sabihin, ayun nga, yung coercive force is, magnetizing force pa rin siya, pero nasa reverse polarity ka na. So katulad nito, di ba, nasa negative side na tayo ng ng magnetizing force natin in opposite direction. Pero lumalabas, yung flux density nung magnetic material is positive pa rin. Hindi pa siya nakakaano dito sa baba. So kailangan pa natin ng matinding puwersa para ma-brought down natin siya to zero. Ayun, tinuro niya itong coercivity, yung parang pinaka-coercive force na kailangan mo para madegos. Kaya yun, sulatan nyo na lang, yung sa handout ninyo, yan yung part na na-degauss. Yan yung ginagamit na term degauss. Ibig sabihin, na-demagnetize. so pag DC po, wala po yung BH curve? Wala kang ganyan. Okay. Kaya nga yun, ay yung parang maganda to sa electrical machines 1 kasi. Kasi sa electrical machines 1, yung DC machine or yung DC motor or DC generator, pag nandun na lang kayo sa subject na yun, pansinin nyo, may part doon na, may part ng circuit doon na DC yung supply na ginagamit. Tapos may part ng machine na AC current yung nagpo-flow. Kaya nga, minsan, tiyatanong ko sa mga student, sino yung nagkakaroon ng hysteresis loss niyan? Eh di malamang, di ba, yung part ng machine na kung saan AC current yung nagpo-flow. Dahil yung concept ng hysteresis loss is absent siya kapag kapag DC kasi hindi naman nagpapalit yung polarity. Okay? So yun, tingin ko clear na kahit pa paano yung concept. So yan, bale ito, basic lang to yung mga problem solving natin. So yung mga seatwork ninyo is ganito lang din. Halos pag nakita nyo yung seatwork nyo, parang pinalitan lang ng given yung mga problem natin. So para siya sa mga required natin. Required seatworks. Okay, so sulat ko muna. Prepare ko muna yung problem natin. For problem number 1. Tapos, okay. Kung nahanap is flux density. So, number 1. Meron tayong pole face of a rectangular cross-section. Sabi na lang natin, ganyan, Okay. Na meron siyang area of 200 millimeter. Dali lang. Ilayo ko lang to. 200 millimeter. Buhayin ko na lang yung milli, Yung milli is times 10 raised to negative 3 by 100 millimeter. So, yan, meter na silang parehas. So, if the total flux emerging from the pole, let's say, yung lumalabas dito sa pole na to, is 150 microweber. So, micro is times 10 raised to negative 6. Ano daw yung flux density? So, yun, yung flux density nga natin is flux per unit area. So, ito na lang, majority ng mga problems natin kapag walang sinabing unit, isasolve po natin siya ng MKS. Di ba? Kasi, ayun, not unless na lang nasabihin ng problem na isolve mo siya ng Gauss, di ba? Or ng Maxwell. Yun yung time na mapupwersa tayo na mag-English. Pero as long as natikom yung problem, basta nagpapasolve lang, mukhang naka-metric naman yung mga given natin, ayun, MKS yung gagamitin natin. Okay? So, ayan, bali, yung flux natin is 150 microweber divided by, okay,
So, 200 millimeter multiply by 100 millimeter. At ayan, yung magiging sagot natin dyan is equals to, wait lang ha, hugutin ko lang yung ano natin. Nawala na yung friendly calculator natin. Ayan. Wait lang. Okay. So ayan, bali 150 times 10 raised to negative 6 all over 200 times 10 raised to negative 3 meters multiply by ano nangalan natin? And baka mamaya isama niya pa doon sa negative 3. So 100 ayan, millimeter or times 10 raised to negative 3 meter pala. Okay. So is equals to okay, so 7.5 millitesla times 10 raised to negative 3 Tesla. So yan yung ano natin, solution natin for problem number 1. Sige, bigyan ko kayo ng ano lang, ng few seconds para makopy yung solution. Madali lang naman siya. And then ang gagawin lang natin, ayun, tatapusin ko lang yung 3 problem. Tapos tingin ko okay na tayo for that for this day. Para hindi naman ma-information overload. Kung tama yung pagkakaalala ko, yung sample yung supplementary problems 1 and 2 ninyo, siya parang ganyan, or 1 to 3. Siya, same. Okay, so tingin ko pwede na tayo mag-problem number 2. Tugutin ko nga lang ulit yung figure. Rectangular crop, yung pangalawa. Confirm, okay. Ayan, for problem number 2. Okay, so prepare ko lang ulit, no? So para alam natin yung mga data, ano yung kailangan hanapin, and then kung paano tayo sasagawa ng solution. So kung kailangan i-drawing yung problem para mas dumali yung analyzation, ayun, drawing natin. Kasi tingin ko nakakatulong siya at times. No? Okay, number 2. So the maximum working flux density of a lifting electromagnet is 1.8. So sabihin natin, no, parang ganyan siya. Ewan ko lang, no, kung nabalitaan nyo, no? Tawag dito. Ewan ko lang kung nabalitaan nyo na yun, yung sa BIR ba yun or sa customs, yung mga magnetic lifter na, meron daw, may shabu. Alam nyo na kung kanino kasama Dawit dun. Dali lang, ha? Drawing na lang ako ng maliit na bilog, tapos palaki ko na lang. Okay. Ang hirap ng bilog kanina, eh. Ay! Dali lang. Okay. Ayan, so let's say yan, ha? So, sulat lang natin. So, parang flux lang yan. Flux density, tapos yung flux. Ang hinahanap ngayon is radius. So yan, the maximum working flux density of a lifting electromagnet is 1.8 Tesla and the effective area of the pole face is circular in cross-section. If the total magnetic flux produced by it is 353 milliweber, ano daw yung radius ng pole? Okay? So, syempre yung radius, pwede natin siya makuha kapag nakuha natin yung area. Okay?
Tapos yung area naman, pwede natin siya makuha doon sa formula ng flux density. Kasi yung flux density is flux per unit area. Kung naghahanap tayo ng area, edi magiging flux all over flux density. So tandaan yung area natin, di ba? Kapag circle, pwede siyang pi over 4d squared. Or ayan, dahil radius yung pinapahanap, diretso na lang natin. Pi r squared. So yung magiging formula natin is pi r squared is equal sa flux all over flux density. So ayan, bali pwede na to ship solve o hindi, no? Ship solve na lang natin, kunwari tamad. Okay, so pi r squared is equals to 353 milliweber all over 1.8 Tesla. So yan, ship solve. Actually, pwede mo na siya i-transpose tapos square root. Ayan, so pi. So try natin, no? Ibang letter ang gamitin natin. Let's say A. Ayan, pi A squared is equals to 353 milliweber times 10 raised to negative 3 all over, okay, 1.8 Tesla. So tandaan, dahil ang ship solve mo is hindi ka gumagamit ng letter X, kailangan mo mag-declare ng statement. So quit, ship, tapos yung close parenthesis para i-trigger yung quit, and then alpha A. So with that, pwede ka na mag-ship solve ng hindi letter X yung gamit sa calculator mo. So yan, ship solve for A, pak, yan na yung radius natin. So yan, 0 point, okay? 0.249. Or pwede natin sabihin approximately 0.25 meter. Yan yung radius ng natin, ng pole. Okay? Or pwede natin sabihin, no, yan ay 250 millimeter. 0.25 meter or 250 millimeter. So yun, sige, bigyan ko kayo ulit ng time para makakopya. Okay, so tingin ko mukhang okay na. Dito na tayo sa last problem natin. Pugutin ko lang ulit, no? Oops. Mali yata na pindot ko. Ito pala. Mali. Ito, mas maganda to. Dapat tama imagination mo dito pala. Okay. Kasi ito sa mga paborito ko problem. So dapat bear in mind yung magnetic path. I-prepare ko muna ulit yung yung parts ng problem natin. Tingin ko ito yung mga problem na mas makakatulong kapag dinodrawing natin. Okay? Kapag di mo kasi dinrawing to, baka mahirapan ka eh. Wait lang . Okay. Tapos, ay, mali. Dali lang.
Sumama pa yung ano yung isa. Yun lang ah. Okay na to. Tapos, ano, copy, paste. Tapos, resize natin. Ah, so, kunwari na lang, na-donut natin. Ah. Dali lang. So, kunwari na lang, pantay na pantay yan. Okay. Tapos, balutan natin ng coin. Maganda pala dito yung video kanina. Dali, ugutin ko nga yun kung buhay pa. Para makita nyo lang rin yung gagawin ko dito. Ayan, punta tayo ulit doon. So, mamaya, malalagyan na yan ng core. Dali, pass forward ko. Ayan. So, tignan nyo kanina nung nasa air, di ba ganyan siya? Okay? Pero nung nilagyan mo ng core, yung magnetic flux is na-form dun sa inside the core. Di ba yun yung concept ng permeability? Yung ability ng material na ma-magnetize ka within itself. So yan, di ba? Ayan, mapapansin natin sa picture na yung magnetic flux, eto na yung path nila. Yung perimeter ng core. Okay? So tandaan niya na, yan yung lalabas na magnetic leg of path. Okay? Yung perimeter ng core. Kasi ano siya, square, no? Okay? So yun na, tingin ko makakatulong yan sa ano natin, yung last problem natin. So lagyan ko lang ng ibang kulay. So sabihin natin, no, kulay green yung magnetic flux natin. So dito siya magta-travel. Okay, hindi siya basta maglilik sa air. Kung meron leak sa air, kakapiranggot. Pero tandaan niyo no, mataas yung reluctance ng ano sa air. So mahirapan mag-form doon yung, yung magnetic flux, di ba? Okay. So lagay na natin yung ano, mga parameters. Ang hinahanap is current. Ayan, check ko lang ha. Mean diameter. Okay, pwede na to. Number 3. Last problem natin. So ngayon, meron tayong magnetizing force na 8,000 ampere per meter is applied to a circular magnetic circuit of mean diameter of 30 centimeter. So gawin ko na lang ano meter. So 0.3 meter. By passing a current through the coil wound on the circuit. Ayan nga. So di ba minsan nakakita ka pa nga niyan yung sa electronics, di ba? Yung kapag nagbukas ka ng, let's say, yung case ng charger, makikita mo nakapaikot siya, di ba? Parang gano'n lang. Okay? So ngayon, if the coil is uniformly wound around the circuit and has 750 turns, find the current in the coil. So sisikwatin natin yan sa formula natin ng magnetic field intensity, which is H is equal sa Ni per unit length. So tandaan ha, huwag magpapabudol sa length. Baka mamaya kasi, ang gamitin natin dito is distance, diameter. Ang tanong, di ba, ito ba yung dinaanan ng magnetic flux? Ito ba? Yung diameter ba? Diyan ba sila dumadaan? Hindi. Dumaan sila dito. Ibig sabihin, para dito sa problem na to, ang length natin, ang magsisilbing length natin is yung circumference. Kasi dyan nagta-travel yung magnetic flux. So kanina dun sa drawing na pinakita ko, di ba, yung parang lumalabas yung perimeter. Kasi square yung ano, yung core. Eh ngayon may circular tayo. So yung mean circumference. Eh di ba yung circumference, yung C is equal sa 2 pi r. Eh di ba yung diameter is 2r. So yung circumference natin, pwede natin kunin through pi d. So with that, pwede na natin masolve yung current. So lalabas, H is equal sa Ni all over pi d. And yung I is equal sa H multiplied by pi d all over N. Nag-transpose lang tayo. So yung current natin is equals to
8,000 ampere per meter multiply by pi and then dun sa diameter which is 0.3 meters, okay? All over yung ano natin, yung number of turns which is 750. So is equals to, so salpak na natin, no? So 8,000, okay, times pi times 0.3 all over 750. So yan yung magiging sagot natin is 10.05 ampere. At ayan yung sagot natin sa, ayun, last problem natin for the day. Okay? So may mga questions pa po ba? Sir, sa supplementary po, need din po namin i-drawing po yung mga figure. Hindi naman. Pero pero ito, I would be blunt ha. Okay? Let's say tawag dito. Siguro kapag meron akong ina-advise na ano, sa mga students, 'di ba yung ayan nagte-train for board exam, blah blah blah. Sinasabihan ko kasi sila na ano, kung ano kung makakatulong yung tawag dito, yung problem solving. Okay? Sa problem solving yung pag-drawing is maganda. Drawingan talaga nila. Okay? Kasi nakakatulong siya sa pag-a-analyze. So, di ba let's say sa Integ, tawag dito, wait lang may bubuyog kasi. Dali lang Wait lang pasensya na may bubuyog na-distract ako. Dali lang. Inano ako kasi ng tissue ngayon kasi baka mamaya kapag ako na sting nito, patay tayo dito. Ayun, so, kapag nag-a-advise ako sa mga estudyante na, let's say, hindi pa sila gano'ng kagaling sa problem solving, tapos gusto nila gumaling, ang ina-advise ko, ayun, yung kung paano ko mag-solve ng problem, ganun sila mag-solve. Di ba, let's say, ayun, nakita nyo na naglalagay ako ng given, required, tapos solution. Naglalagay ka ng given kasi para alam mo yung lahat ng data at hand. Tapos, ayun, sa required, para alam mo kung ano yung sinusolve mo. So, sa ngayon kasi, nagsosolve kasi tayo ng problem na na walang choices. Mas maganda kasi yun kapag may choices na yung problem. Paano nakakatulong yung required na part para alam mo yung sinusolve mo? Para kapag mayroong mga confusing na tanong sa board exam, hindi ka madadala. Kasi nakikita mo yung kung sino dapat yung isolve mo Kumbaga, meron din ako mga list ng mga problems sa EE na kung saan sobrang dali niya nasusolve ng estudyante ng mali. Number one, bakit nila mali nasusolve? Hindi kasi naglalagay ng required. Tapos second, meron mga ibang problem sa EE na nasusolve ng estudyante ng mali kasi hindi nila dinodrawing yung problem. Hindi nila nabivisualize. Okay? So, hindi ko naman kayo, tawag dito, let's say, ayan, sa notes ninyo, huwag ka maglagay, wala namang problema sa akin. Pero let's say, kung may mga estudyante ako, na heart-to-heart talk, tapos nanghihingi na advice, yun yung sinasabi ko, na kung makakatulong yung illustration sa problem para makapag-analyze, maganda, i-illustrate mo. Naalala ko dun yung one time na 2 years ago, 3 years ago, yung pinagturo ako na si Kids 1, may isang student, basta may isang problem dun. Ang sinabi ko sa kanya, drawing mo kasi yung problem. Yun lang yung sinabi ko sa kanya. Tapos nung mamaya-maya, nagpasalamat siya. Na-analyze niya na yung problem nung na-drawing niya. Sabi ko, syempre, number one, kapag wala ka nakikita, hindi ka parang wala nakakatulong sa'yo para makapag-analyze. Okay? Kapag nagdo-drawing ka, ayun yung na-analyze mo. Tama ba yung length na nilagay ko? Tama ba si diameter yung ilagay doon?
So yung based do sa drawing, 'di ba? Parang hindi yata to si diameter, dapat ano to, circumference. Kumbaga small ano lang to ha, small part lang siya ha. Pero yung sa assignment niyo kung hindi kayo maglagay, wala namang problem. Pero yun kapag meron akong ina-advise na estudyante na hindi ganun kagalingan mag-solve, ayan, sabi ko, kung paano ako mag-solve, yun yung gawin yung ano, paradigm. Kasi sabi ko, let's say, yung naging intake ko nito, yung mga graduating ngayon, ilang beses ko ano pinapagalitan yun kasi intake yung ano ko eh. Intake yung subject ko eh. Sabi ko, tinuturuan ko kayo kung paano yung proseso mag-solve kasi yun yung ano, yun yung magandang way mag-solve kasi nakikita mo yung data, di ba yan, katulad yan. Nakikita natin yung data, nakikita mo yung figure, ma-apply mo ng tama, tapos nalalaman mo kung sino yung kailangan mong ano, i-solve. Kasi let's say, may tanong ako noon, sa ano nila, ang tinatanong, let's say, dali, iniisip ko yun. Line current, let's say, ayan, tapos na pala kayo ng circuits to. Line current sa 3-phase or phase current. Tapos makikita mo, ang sinusolve nila, let's say, phase current ang tanong ha, ang sinusolve nila line current. Tapos pag tinignan mo yung ano nila, yung paper nila, bakit iba yung parameter na sinusolve nila? Number one, hindi man lang naglagay ng required. Hindi nilagay sa required na phase current, let's say, yung pinapasolve. O, di ba? Eh kung nilagay mo sa required mo na phase current yung pinapasolve, pag nagsosolve ka, aware ka na dapat na phase current yung isosolve mo. Eh dahil wala kang nilagay, bara-bara ka mag-solve ngayon. Tapos pag nakakuha ka ng sagot ng line current, ilalagay mo as answer. Kaya yun yung sinasabi ko sa kanila, na pag nag-solve kayo, kumbaga sa intake yun ha, ayun na maganda, gawin yung structured para hindi ka malilito. Kasi let's say, makikita natin yung bunga nito kapag nag-e-exam na kayo eh. So sa ngayon sa seat work or homework ba yan, hindi mo makikita yan, pero kapag nag-e-exam ka na yun, yung lahat ng mannerism mo kung paano ka magsagot ng problem, either by practice or what, i-rip mo yung bunga nun eh. Pero yun, let's say, kung kahit practice problem lang, napaka-systematize mo mag-solve, lahat ng paghihirap na ginagawa mo na yun, magbubunga siya during the exam. Hanggang sa, nandun ka na sa God mode. Yung wala nang ganyan-ganyan, kaya mo na i-solve ng diretso. Okay? Ang mali nga lang siguro nakikita kong ginagawa ng mga student, diretso God mode ka agad kapag nagsusolve. Hindi mo na mag-master ng ng fundamentals. So ito, tignan nyo pa. Sige, pakita ko lang sa inyo Kung kung i-observe nyo kung paano ako mag-solve Pangalawa, hindi ako diretso mag-solve. Dali lang. Nasaan na ba yun? Ito. Sinusulat ko muna yung mga formula na pwede gamitin bago ilagay yung mga parameters. Hindi ako nagsulat na diretso na dito na kagad. Sinusulat ko muna yung formula. Second, ito, di ba? Ayan. Nagsusulat muna tayo ng formula bago natin atakihin yung problem. Nanganganak hanggang sa pwede mo na sila pagsamahin. So never ako nagsusolve ng dinediretso ko kagad sa ganito. Pero let's say, nakita nyo ako sa daan, sir, pasolve ng susolve ko talaga ng bara-bara yung parang ganito kagad. Okay? Pero kapag nagtuturo ako, ginagawa ko yung pagsosolve ko systematically. Para ayun, kung meron kayong gagayahan kung paano mag-solve, ayun. Lalo na kapag hindi mo pa master tingin ko ito yung magandang way kung paano mag-solve sa mga ESA subject or EE. Ang math kasi hindi mo siya ma-breakdown ng ganito eh. Okay? Pero yung mga EE subjects or mga ESA subjects, pwede mo siya i-breakdown ng ganito. Di ba yan? Sinulat natin given, nag-solve ba tayo kagad diretso? Hindi. Tapos binerify natin sino ba yung length na gagamitin. Nag-layout tayo ng formula. Nung identified na, ayun, sabay sagot. Kumbaga nung nakikita ko kung paano nagsosolve yung mga students ko nung nagre-removals na sila dito sa intake, tinitignan ko paano sila mag-solve, tapos natatawa ako eh. Sabi ko,
Di ba? Galing diretso Sabi ko, walang problema kung master mo na talaga. Pero lumalabas kasi sa ginagawa nila, hindi naman nila master. Tapos ganun pa sila mag-solve, okay? Kaya nga tawag dito, ewan ko lang kung nakita niyo yun, no? Yung parang kamakailan lang, yung may lumabas na research na the more na mas madalas ka nagsusulat, mas nare-retain mo yung yung mga bagay na sinusulat mo sa memory mo. Kaya nga 'di ba, imbis na gumawa ka ng flashcard na sandamakmak na ganyan, 'di ba? Yan. Sabi natin parang flashcard na yan, 'di ba? Puro formula yan eh. What if kung gawin mo bago ka mag-solve, parati mo sinusulat mo muna yung formula. So kung paulit-ulit mo siya sinusulat, mas nare-retain mo siya. Mas na kakabisado mo siya. Kumbaga yun, personal advice ko yun. So dahil hindi pa naman integrative course yung subject natin, ayun, okay lang naman na walang figure. Maglagay kayo ng given record solution, okay na yun. Pasensya na kung sobrang haba ng sagot ko dun sa sa question mo. Pero ayun. So any questions? So yun, kung may tanong, let's say sir, pwede ba katulad ng, let's say, yung ginawa mo sa tablet na lang po ako gagawa ng solution ko sir. Katulad ng ginawa mo, screenshot ko yung mga problem. Pwede. Okay, let's say kung may tablet kayo, tapos sanay kayong mag-note sa tablet katulad nito. Ayan, no problem. Pero syempre, check pa rin natin, okay? So yung mga naman, let's say, ayun, kahit anong notebook, second hand na notebook, yung mga hindi mo nagamit na pages sa notebook nung nakarang subject, lagyan mo lang ng divider, pwede mo na magamitin yun. Hindi naman ako nagpapa-require ng bagong notebook. Kung kaya makatipid, edi ayun, makatipid tayo. Nasa sa inyo na lang yun kung gusto yung bagong yellow pad or bagong coupon band, ayun. Pero yung kung recycle na, hindi nagamit na parts ng notebook, no problem. Sa tablet, kung magsosolve, no problem. Sir, tanong po ni Koji, ano daw po? Graded daw po ba yung mga notes? Pag syempre, pag magsasagot na tayo kung ilan yung nakuha mo score, yun yung grade natin. Kapag nangyaring wala kang gawa, pag nag-check na, wala kang score. Okay, yung pinaka-grade na yun yung magiging score mo dun sa seat work. So yun, regardless kung saan mo sinulat, basta yun, meron kang notes. Ayun. Question pa? Or wala na? Ayun, so mukhang wala naman na. So siguro huling roll call na lang ako ayun, bago ko kayo i-dismiss. Okay, Koji? Present po. Okay, Aaron? Present po. Mark Nathaniel? Present po, sir. Okay, Evan? Present po. Joseph Miguel? Present po. Okay, Liam Gabriel? Present po. Matt?